Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jinx. Kasama ko po si... Kuya Joe Domingo. At nandito na po kami muli. At ang aming doon topic ngayon ay tungkol doon sa paglinaw ni Jesus Christ. Kinumpare niya po ang kanyang old commands at saka yung new commands. Na alam niyo po naman, siya po naman ang gumawa ng old commands. Yun po ang kanyang talagang dinahandahan niya hanggat sa nakita niya na handa na po ang mga apostles niya. Kaya sabi niya, ito po ang diferensya niyon. At yun po ang aming topic ngayon. At titignan po namin kung paano po namin ma-analyze itong mga paglinaw ni Jesus Christ sa lumang command na maging bago. I give you a new command, sabi niya. Kaya makinig po kami sa amin at maraming salamat po at kayo laging nakikinig sa amin. Mapagpalang araw po muli sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa inyo na taga-subaybay po sa programang ito or ganitong napatawag natin dito. Basta sa isa pong ito pong aming ginagawa na ito na paghahayag ng salita ng Panginoon. Nagpapasalamat kami na muli ay magkakaulayaw po tayo sa isang napakahalagang bagay at ito ay walang iba kundi ang patuloy na pag-aralan ng salita ng Panginoon upang lalo nating makilala ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin at ang ating pamumuhay ay talagang maiayon natin sa kanyang banal na kalooban. At ngayon nga po ang binibigyan natin ng pansin ay may kinalaman sa utos ng ating Panginoon. Actually yung issue na ang kautusan, kumbaga talaga bang utos ba ang Panginoon ngayon ng bagong kautusan? Yun nga ba ang sinasabi niya? Kasi isang bagong utos ang sabi niya, ang binibigay niya sa atin. Kung titinan po natin sa Matthew chapter 5 verse 20, meron ganitong sinabi ang Panginoon. Sabi niya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay ayon lamang sa pagsunod ng iskriba at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Pansinin niyo po ang binanggit ng Panginoon. Sabi niya, pagsunod ng mga iskriba at pariseo lamang. Na para bang kung pakikinggan natin ang salita ng Panginoon, para bang the scribes and the Pharisees, yung uri ng kanilang pagsunod is not enough. According doon sa pag-rate ng Panginoon. Kasi sabi niya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay ayon lamang sa pagsunod ng iskriba at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Pero alam nyo ba, kung titingnan po natin, paano bang sumunod ang mga iskriba at pariseo sa kautusan? Sa kautusan talaga. Mahirap pong ma-question ang mga pariseo at saduceo sa pagsunod sa kautusan. Napaka-strict po nila dyan. Actually, yung compliance nila, masasabi talaga natin, very strict ang compliance nila. May iba pa nga po na nagsasabi na, di ba, ang isang example ng kautusan is yung ikaw ay magbigay ng tithing o sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa iyo, ibigay mo yung ikasampung bahagi. Ganito po ang example ng strict compliance ng mga pariseo. Halimbawa po sa butil, yung isang sakong butil ng munggo halimbawa, para hindi talaga nila malabag yan, napakadali, para yan ay takalin natin. Kung yan ay 50 kilos, kunin mo yung 10% niyan, makukuha mo ay pwede ka magbigay ng kahit 5 kilos. Kasi yun yung 10%. Pero dahil sa kanilang strict compliance, ang gagawin nila literal, bibilangin nila yan para hindi sila magkamali. Yung siyam sa kanila, yung isa sa Panginoon. So gaano katagal mong bibilangin yung isang sako? Pero that's how they want to comply doon sa utos ng Panginoon. Pero dito sinabi ng Panginoon, For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kung ang pagsunod ninyo sa kautusan ay katulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at ng mga pariseo, wow! Parang ang hirap palang sundin kung ganon. Samantalang napaka-strict ng pagsunod nitong mga iskriba at pariseo. So parang sinasabi dito sa atin ng Panginoon, paano ba talaga ang pagsunod? Kung ganon ang kalagayan. In fact, maging yung sa pagsunod sa Sabat, talagang alam naman natin, they observe the Sabat. Pero again,
kini-question sila ng Panginoon doon sa kanilang pagsunod sa kalooban niya. So, dito po ay malinaw na ang dahilan kung bakit ito nasabi ng Panginoon, sapagkat ang mga Saduceo, ang mga Pariseo, ang mga Eskriba, alam niyo po ang mga Eskriba, sila po yung mga scribes. Sila po yung kumukopya ng aral ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Inililipat nila yan sa ibang mga sulatan para nape-preserve. At sila po, pagka mababanggit po yung Teo, yung God, yung pangalang Yahweh, bago po nila isulat yan ng doon sa kanilang sinusulatan, sapagkat nais talaga nilang ipahayag yung kanilang pagsunod, pagsamba at pagkilala sa kabutihan ng ating Diyos, titigil po yan, pupunasan nila yung kanilang pangsulat at buong marubdob na isusulat yung pangalang Yahweh. That's how they respect the God that they are serving. Pero and yet, ang sabi ng Panginoon sa kanila, For kung I ang tell you pagsunod that lamang unless ninyo your ay righteousness katulad ng pagsunod surpasses ng mga that of the eskriba, Pharisees pareseyo and the sa teachers of kalooban the ng law, Diyos, you will hindi kayo certainly pagkaharian not ng Diyos. enter the kingdom of heaven. Wow, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, parang ang hirap palang magawa ang kalooban ng Diyos. Kasi itong mga Pariseo at mga Saduceo at mga Eskriba ay talagang sinusunod nila in strict compliance ang kautusan, and yet, kung ganun lang daw ang uri ng pagsunod natin, hindi tayo makapapasok, hindi tayo mapaghaharian ng Diyos. Now, bakit po kaya ito sinabi ng Panginoon? Well, of course, ang simple reason is, alam naman natin na ang talagang purpose kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan is for us to do it in love. Ang mga Saduceo, ang mga Pariseo, ang mga Eskriba, they miss the point of doing or obeying the law, na ang nangyayari, na kapag ka sinusunod nila ang kautusan, they feel proud about it. Parang ang pakiramdam nila, mas nakahihigit sila kaysa sa iba. Kaya nga may punto sa banal na kasulatan na even kapag ka sila nagfa-fasting, ang mga Jews, every week meron silang regular fasting. Pero kailangan din silang sawayin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 16, ang sabi niya, kung When kayo you ay mag-aayuno, fast, do huwag not kayong look tumulad sa somber mga as the Pariseo. hypocrites do, Kasi nga, itong mga for they Pariseo na to, disfigure they their faces draw to the show attention others of they the are people fasting. para pakita na sila'y nag-aayuno, para ipakita na itong ginagawa nila ay nakahigit sila sa ibang mga tao, kaya magmumukha silang malungkot. Kaya nang sabi ng Panginoon sa kanila, sa verse When you 16, kapag fast, nag-aayuno kayo, do not look huwag kayong somber as magmukhang the malungkot hypocrites tulad do, ng mga for mapagpaimbabaw. they disfigure Hindi their sila faces to nag-aayos show upang others malaman ng they mga are tao fasting. na sila'y nag-aayuno. So, they want the attention of the people instead of drawing near to God because of fasting. Dapat yun ang purpose eh. Dapat nagfa-fasting tayo because we want to draw near to God. Pero itong mga sumusunod sa kautusan na to, hindi ganun ang kanilang pamantayan. They miss the point of obeying the law, na dapat sana ito ay expression ng ating pagmamahal, pero ang nangyayari, parang it's their advantage na nagagawa ko ito, kaya yumayabang sila. At yun ang sinasabi dito ng Panginoon na dahil ang pagsunod nila ay ganito lamang na uri, at kung ganun din ang uri ng pagsunod natin para yumabang tayo na nagagawa natin ito, sa halip na makita natin na nagkasala tayo sa Diyos dahil sa mga kautusan, kaya dapat lalo tayong makita natin na kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos bilang pagmamahal sa Kanya, ay yun yung dapat na dahilan kung bakit natin dapat ginaganap ang kautusan. Pero itong mga Saduceo at Pariseo, hindi ganon ang kanilang tingin. Yumabang sila. Kaya mismo, siguro magtatapos ako dito sa isang magandang salita ng Panginoon sa Mark chapter 12, na kung saan may isang tao na lumapit sa Panginoon, at ang sabi ng taong ito sa Panginoon, tinanong, ano ba ang pinakamahalagang utos? Ang Panginoon naman ay sumagot. Sinagot ng Panginoon itong taong ito sapagkat meron siyang magandang intensyon ng pagtatanong. Minsan kasi may mga nagtatanong sa Panginoon na ang habol lang ay itrap ang Panginoon. Pero this time, itong taong ito ay dama ng Panginoon yung sincerity niya. Kaya tinanong niya ang Panginoon at ano ba ang Of all the pinakamahalagang commandments, utos? which is the most important?
The most important one, answered Mark Jesus, chapter is 12 verse this. 29 hanggang Hear, 34. O Israel, the Pakinggan Lord mo our Israel, ang God, Panginoon na iyong the Diyos. Lord is one. Ang Panginoon na Love ating Diyos, the siya Lord lamang ang your Panginoon. God with all your Ibigin mo siya. heart, and with all your soul, Buong puso, and with all buong your kaluluwa, mind, buong and with pag-iisip, all at your buong strength. lakas. Ito naman ang The pangalawa. second is this, Ibigin mo ang iyong love your kapwa neighbor gaya ng iyong as sarili. yourself. Wala nang There is ibang no utos na commandment hihigit greater pa sa than mga these. ito. Alam niyo, sumagot po yung kausap ng Well Panginoon. said, Sabi niya, teacher. tama po guro Man sa verse replied, 32. You Wika are ng right in Eskriba. saying that God Totoo ang is sinabi one, ninyo, and there iisa is ang no Diyos other at but wala Him. nang iba liban To sa love Kanya. Him with all At your verse heart, 33, at with ang all your umibig sa Kanya understanding, ng and with all buong your puso, strength, ng and to buong love your pag-iisip neighbor at as ng yourself buong is lakas more at ang important than umibig sa all kapwa burnt gaya ng offerings and kanyang sarili sacrifices. ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Pansinin niyo ang comment ng Panginoon sa eskribang ito, verse 34. When Nakita Jesus ni saw Jesus that na he had matalino ang answered kanyang wisely, sagot, he said kaya to him, sinabi niya, malapit ka na mapabilang You sa are not mga far from the pinaghaharian ng kingdom of Diyos. God. Imagine ninyo, dahil naunawaan ng iskribang ito ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na ang sabi niya, ang totoo You are po, right tama in kayo saying Panginoon, that God dahil is one, ang iisa and lamang there is ang no Diyos other at ang but Him. ibigin siya ang To pinakamahalagang love Him utos with at all your ibigin ang heart, kanyang kapwa. with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Dahil nakita ng iskribang ito ang point of obeying the law, at ito sinabi niya sa Panginoon. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, Tama ka, malapit ka na You are not far from the kingdom of mapabilang God. sa kaharian ng Diyos. So once we understand kung ano talaga ang purpose ng law, na ito'y ginagawa natin ng may pag-ibig, then doon lang tayo makakapasok, mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya lang sabi niya, sabi ng Panginoon sa taong ito, kasi hindi pa niya ginagawa, malapit pa lang siyang mapapasok, hindi pa talaga siya nakapasok. Kasi naunawaan niya, pero hindi pa niya marahil ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon minsan, o sige, umuwi ka at gawin mo. May mga ganong salita ang Panginoon, pero yun din po ang point. The man from whom the demons had gone out begged to go with him. But Jesus sent him away, saying, Return home and tell how much God has done for you. You are not far from the kingdom of God. Kaya po namin ito binabahagi sa inyo sapagkat kailangan maunawaan natin bakit ba natin ginagawa ang kautusan. It should be because we love God. Yun ang tunay na dahilan. Kung mahal natin ang Diyos, gagawin natin ang mga bagay na ito dahil mahal natin ang ating Diyos. Kaya yun po yung aming bahagi dito sa part na ito. God bless po.